Abay, matindi. Itong si Lisa Araneta Marcos, mga kababayan pala, no? Akalain nyo, nagray-na-raynahan pala sa Palasyo Malacanang, mga kababayan. Feeling talaga siya ang reyna ng kadilim. Hindi nga lang sa Palasyo, kundi sa Pilipinas, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang diskusyon ni Naka-Eric at Dr. Loring Badoy dito sa Bigwas ng Agila. I-subscribe po natin sila, mga kababayan. Hanapin sa YouTube at i-subscribe ang channel ni Naka-Eric at Dr. Loring Badoy. Panoorin niyo po, ha. Ang unang ginawa ni Lisa Marcos ay pabagsakin yung magandang bahay na ginawa ng Hindi ba, mga kababayan, ginawa ng isang national artist, mga kababayan, na bahay. Parang pwede na rin gawing museum na mayroong mga historical value. Pinagiba ni Lisa Araneta Marcos. Leandro Locsin, yung presidential residence. Pagkatapos nagpatayo ng tigi isang bahay para sa kanya at saka mga anak niya. Nagpatayo ng bagong bahay doon. Bakit? Diyan na ba kayo magpermanente? Wala na siguro balak talaga maaalis mga kababayan. Patayo ng bansyon. Isa-isa sa kanyang mga anak. Pati sa kanya. Nakakadiri. Yeah. Kadiri itong Lisa Marcos na ito. Squatter talaga ang ugali. Squatter. At wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan na gumastos ng pondo ng bayan because she's not part of the government officially. Tapos daw, mga kababayan, nagpagawa pa daw ng parang mga party areas doon. Sarap ng buhay. Feeling bagets, mga kababayan, hindi pa ba nirarayuma ang admiral na yan? While she is the wife and first lady, by being the wife of the president, she does not have any single authority nor any authority and power to... Para talagang bumabalik ang history, mga kababayan, no? Di ba yan din ang kay Imelda dati, mga kababayan? Yung Waldas. Eto, mas malala pa, mga kababayan, kay Imelda. Mas malala pa dahil nakikialam din para ding presidente. Disburse or decide the disbursement of any public fund. Pero sabi mo nga, Ma'am Lorraine, siya yung reyna-reynahan kung anong pagpapagawa, anong sisirain na mapapakinabangan pa. At para lamang magpabida-bida, magpa-party, pinalakihan yung party hall at sinira yung maayos na mga tirahan, building. Sa tingin natin, isa din yan sa mga nasa likod ng party-party sa Malacanang, konsyerto sa Malacanang. Kilig na kilig ang admiral, mga kababayan, nung andun si Martin Romualdez. Niluhuran, be my first lady, kukak, kukak, kukak. O kulang na lang kukukak, mga kababayan, sa mikrofon, no? Pera natin ang pinapasahod doon sa mga kababayan. Concert king na si Martin Rivera. Ang pinakilig ay si Lisa. At ang gustos nito taong bayan, that's not awable. Sapagkat walang karapatan na makialam, walang karapatan na makialam sa amang pondo o anong mga problemang mayroong kapangyarihan ang gobyerno sa unless siya at talaga lang representative lang, hindi pa mag-decision para dyan. Bakit pangit ang internet connection mo, Eric? Marlene, kapong bagay na gusto. Sige, ma'am. That's just the tip of the iceberg, Eric. Yung luho ni Lisa Marcos. Luho. Ang pinaspasan niya, yung mga party places nila dyan sa Malacanang complex. No? May mga secret places dyan na very exclusive na sila-sila lang. What the? Ginagawang party place ang Malacanang? Ang kakapal. No, so, inuulit ni Bongbong Marcos yung pagkakamali ng tatay niya. Na hindi lang inuulit, dinadagdagan palalo. Dinoble, triniple, times 10. Yung downfall niya at kung bakit siya kinapuutan ng mga Pilipino noon ay binigyan ng second chance, mga kababayan, no? Sinayang lang. Yung asawa niyang si Imelda. No, na talagang mas mabuti pa si Imelda, mga kababayan, dahil maganda. Eto ngayon, Diyos ko. Hoy, Admiral, umarte ka nang naaayon sa ganda. Hindi bagay sa iyo magnanakaw, bulgar. No, so, ganyan ang inulit ni Bongbong Marcos. Kaya, ang aagaw ng baso na may baso na mang wine. Gagawin ang waiter. Si Cheese. Inagaw. Ininom na yun ni Cheese, may laway na. Ininom pa rin ni Lisa, mga kababayan. Ulit din, sisipain ka din ng tao. Mangyayari yan. Yeah. Kaya nga, ngayong araw na ito, ma'am, may pumasok na data. There is a so-called CPI. Mahalaga po ito, ma'am, sa pangdaigdigang valuation ng mga bansa. Pagdating sa
paano nila nalabanan ng gobyerno nila ang korupsyon. Ang Corruption ibig sabihin ng Index. CPI, Corruption Perception Ah. Index. Corruption Perception Index. Oh, ayan laglag na naman tayo dyan mga kababayan. Tayo naman ang isa sa mga kurakot na bansa. Dahil kay BBM. Oh, at tambaluslos. Marcos administration lahat. Mga kababayan ang dapat sisihin dahil siya ang presidente eh. 118 na bansa, 118 na bansa. Oh. Ang ranking Philippines. 118 na bansa mga kababayan ha. Ang 118 yung pinakakulelat. Yun ang pinakakurakot. Pang ilan tayo? My goodness. 114. 114 tayo. Doon tayo sa dulo mga kababayan sa mga pinakakurakot. Ay, Diyos ko. 114th place. Apat Diyos lang na ko. bansa ang ating naabansihan pagdating sa pagkakurakot. Grabe. Ibig sabihin po, ang Pilipinas ay nasa bottom ng mga bansa na apektado ng malubhang korupsyon. Ang ating score, 33 out of 100. 33 out of 100. Kapag 100 mga kababayan, meaning walang kurakot, walang korupsyon. Ang scoring, jang, 33 lang ang ating score. Tapos, andun pa tayo sa dulo. Let's wait to Ma'am Lorraine. So that list, Eric, Yeah, is right. the higher, the smaller the number, the least corrupt. O kung sa top, example number 1, hindi kurakot hanggang 118. Ang pinakakurakot nung 118th place, which is tayo, nasa 114th place. Ang animal, The grabe. higher the number, the most corrupt. Ranking, More the higher the ranking. corrupt. Yes, ang ranking. Hindi ma'am, ang ang growth index versus corruption, the higher the number is the Nagka-confuse na sila mga kababayan. Ang ranking, 1 to 118. Kung nandun ka sa number 118, kurakot ka. Pinakakurakot. Dahil ginegrade sila mga kababayan 100 points. Tapos, out of 100 mga kababayan na points, 33 lang ang ating nakuha. Hindi man lang nangangalahati mga kababayan. Meaning kurakot. ang ating rating is 33 over 100. Ibig sabihin ma'am, mababa ang ating corruption level control. Walang Ibig corruption control. Walang corruption level mga kababayan control. sabihin hindi natin nakokontrol ang corruption hanggang 33% lang ang ating rating. 70% ng ating corruption program bagsak Posible. at lugmok. Posible mga kababayan. Na yan din talaga ang nangyayari ngayon na 70% sa budget nakukurakot. 30% na lang ang napupunta talaga sa mga tao. Kaya nag-rating ma'am ang buong bansa sa buong daigdig. 118 na mga bansa, mga kababayan, 114 po ang ranking natin. Doon tayo sa pinakabugok mga kababayan, pinakakurakot. May ugnayan po sa binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung uho ng ambassador na si Albino sa Japan. Yung party Marcos Watkanan, yung nanakaw sa ayuda, yung nanakaw sa tungkol sa pellet at iba pa, kikita ito ng buong daigdig ng Pangit ang ni ka Eric connection, no? buong ng iba't ibang mga bansa. Out of 118 po na mga bansa sa buong daigdig, in 30 indicators of corruption control variables, bagsak po tayo ma'am. Ang passing nito should be 55% at least ng iyong performance Nakuha natin score 33 out of 100. sa corruption index. Nasa 33 lang po ang ating percentage. At sa loob po ng 2 taon ni Marcos, Paano? Dahil ang inilagay natin presidente mga kababayan, alam na natin yan ang kanilang history mga kababayan, no? Kurakutan talaga sa kanilang pamilya. Nabudol tayo. Tapos si Aimee mga kababayan may balak pang ambisyosa. Sabi niya, ako na lang sana presidente dahil dyan sa San Juanico, ganyan. May balak talaga. tayo lugmok, hindi tayo maalis sa 30% performance ng corruption. Ibig sabihin po, mababa, lugmok ang ating corruption program or anti-corruption program, Ma'am Lorraine. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Champion na naman tayo pagdating sa kurakutan. Na-shock ba kayo o expected na dahil Marcos ang ating presidente ngayon sa Pilipinas? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.